Imagine nyo to, ngayon lang lumabas ang balita at mismo si President Donald Trump ang nag-confirm nito. Noong January 2026, kasagsagan ng malawakang anti-government protest sa Iran, lihim na nagpadala ang Amerika ng maraming baril at bala para tulungan ang mga ordinaryong Iranian na mag-alsa laban sa rehimeng Ayatollah. Ginamit ang Kurdish intermediaries sa northern Iraq bilang daan para i-smuggle ang armas papasok sa Iran. Noon pa man, wala pang nagsisimulang direktang conflict sa pagitan ng US, Israel at Iran, ang malaking digmaan ay nagsimula lang late February 2026. Pero sa gitna ng mga protesta, ginawa na ang covert arms shipment. Pero sa halip na makarating sa mga nagpo-protesta na gutom at galit sa kanilang pamahalaan, ang mga armas na yun, biglang napunta sa maling kamay. At ang sinisisi mismo ni Trump, ang mga Kurdish group sa Iraq. We sent guns to the protesters, a lot of them. We sent them through the Kurds. And I think the Kurds took the guns. Yan mismo ang sinabi ni Trump sa phone interview sa Fox News noong April 5, 2026 kay Trey Yingst. Sabi pa niya, I'm very upset at my certain group of people na will pay a big price for that. Grabe diba? Parang pelikula lang, pero totoo ito at mismo si Trump ang nag-amin sa harap ng camera habang ongoing na ang US-Israel versus Iran conflict. Sa video na to, pag-uusapan natin ng buo ang pinakabagong kontrobersya na lumabas ngayon tungkol sa US weapons na inilaan para sa anti-Iran uprising pero nahuli ng Kurdish group sa Iraq. Walang filter, diretso sa punto, kasi importante ito para sa atin na Pilipino na nanonood ng world news. Umpisahan natin sa mismong nangyari. Noong January 2026, kasagsagan ng malawakang anti-government protest sa Iran. Libu-libong Iranian ang lumabas sa kalye sa Tehran, Isfahan, Shiraz, at iba pang lungsod. Dahil sa sobrang hirap ng ekonomiya, gutom, mataas na presyo ng pagkain, at patuloy na brutal na pang-aapi ng Iran Revolutionary Guard, sumigaw sila ng "Death to the Dictator" at "Woman, Life, Freedom". Mas malala pa ito kumpara sa 2022 protests dahil sa scale at intensity. Libu-libo ang naaresto at namatay sa crackdown ng gobyerno. Sa gitna mismo ng kaguluhan, at bago pa magsimula ang direktang military conflict sa pagitan ng US, Israel, at Iran noong late February 2026, gumalaw ng tahimik ang US administration. Ayon mismo kay Trump, sinubukan nilang bigyan ng armas ang mga protesters para hindi na sila basta-basta mapatay ng security forces ng regime. Hindi diretsyong ipadala mula Amerika papuntang Iran, masyadong risky. Kaya ginamit ang Kurdish route sa northern Iraq. Bakit Kurds? Kasi maraming Iranian Kurdish armed groups ang may base o safe haven sa Iraqi Kurdistan, tulad ng PDKI, Democratic Party of Iranian Kurdistan, Kamala, at iba pang factions na matagal nang lumalaban sa Tehran mula pa noong 1979 Islamic Revolution. Sila ang madalas na tumutulong sa pagpapasok ng tao at supplies papasok sa Iran. Kaya naging natural na channel ang Iraqi Kurds para sa ganitong covert operation. Ang plano sana ay simple, iabot ang mga baril at bala sa Kurdish intermediaries, tapos ipasa nila ito sa mga Iranian protesters at opposition fighters sa loob ng bansa. Pero ayon sa mismong pahayag ni Trump, hindi nangyari ang plano. Maraming armas daw ang hindi nakarating sa mga tunay na nagpoprotesta. Sa halip, pinanatili raw ito ng ilang Kurdish groups para sa kanilang sariling milisya. Sa Fox News interview, diretso si Trump, "We sent guns to the protesters, a lot of them. We sent them through the Kurds. And I think the Kurds took the guns." Inulit niya pa na very upset siya at may certain group of people na magbabayad ng malaking presyo dahil dito. Ito ay inulit niya habang ongoing na ang US-Israel versus Iran conflict. Ngayon, ano ang sabi ng Kurdish side? Diretsyong pagtanggi. Maraming Iranian Kurdish political at armed organizations ang lumabas agad at sinabing walang katotohanan ang akusasyon. Sabi nila, wala silang natanggap na kahit isang bala mula sa US. Ang kanilang mga armas daw ay mula sa matagal ng pakikipaglaban o binili sa black market. Halimbawa, ang PDKI at Kamala ay naglabas ng statement na babala, mapanganib daw ang ganitong pahayag ni Trump dahil maaaring gamitin ito ng Iranian regime bilang excuse para lalong atakihin ang Kurdish bases sa Iraq.
Lalo na ngayon na ongoing ang malaking conflict sa pagitan ng US, Israel, at Iran, pwede pang lumala ang sitwasyon at maging dahilan para sa karagdagang missile strikes laban sa Kurdish areas sa Erbil at Sulaimania. Isa pang nakakagulat, ang armas shipment na ito ay nangyari habang may diplomatic talks pa raw sa pagitan ng US at Iran. Parang sabay na nag-uusap ng peace pero may covert arms delivery sa likod. Classic move sa proxy warfare. Hindi naman ito unang beses na nangyari ang ganitong arms diversion. Noong Syrian Civil War, maraming armas mula sa CIA program ang napunta sa maling grupo. Sa Yemen din, US weapons na para sa Saudi coalition ay nahulog sa kamay ng Houthis at Al-Qaeda. Kaya't ang nangyari sa Kurdish route ay parang paulit-ulit na kwento ng blowback. Sa ngayon, hindi pa fully na-verify ng independent sources ang eksaktong dami at uri ng armas. Pero base sa sinabi mismo ni Trump, malamang small arms lang, M4 rifles, pistols, at maraming bala. Hindi heavy weapons kasi mahirap i-smuggle. Bakit mahalaga ito para sa atin? Dahil ipinapakita nito kung gaano kadali maging magulo ang covert operations kahit bago pa magsimula ang open conflict. Ang Iran ay malakas pa rin sa rehiyon kasama ang kanyang proxies. Kung ang US weapons ay napupunta sa maling kamay, pwede itong magamit laban sa American o Israeli interests sa hinaharap, o lalong maging unstable ang buong Middle East. Sa kabilang banda, maraming analysts ang nagsasabi na baka political statement lang ito ni Trump para bigyan ng justification ang mas matinding aksyon laban sa Iran o para i-pressure ang Kurdish allies. Matagal ng alay ng US ang Kurds lalo na noong laban sa ISIS, pero madalas silang nahihirapan sa ganitong sitwasyon. Ngayon, ang tanong, sino talaga ang nagsisinungaling dito? Si Trump ba nagalit dahil nahulog ang armas? O ang Kurdish groups na tumatangging umamin? O baka may ibang partido na involved? Sa huli, ang ganitong uri ng kwento ay nagpapaalala sa atin na sa mundo ng geopolitics, lalong-lalo na sa ongoing conflict with US, Israel, and Iran, walang libre na tulong. Laging may catch. Laging may posibilidad na mapunta sa maling kamay ang armas at maging ang tiwala. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Dapat bang magpatuloy ang US sa ganitong covert arms support? O mas maganda na mag-focus na lang sa sanctions at diplomatic pressure? At sa mga Kurds, biktima ba sila o may kasalanan talaga? Comment down below kung ano ang side nyo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe kung gusto nyo pa ng ganitong updated international news na may Pinoy perspective. I-share rin sa mga tropa nyo na mahilig mag-follow ng world events. Maraming salamat sa panunood hanggang dito. Ingat kayo dyan at hanggang sa susunod na video. God bless.